Pagkatapos ng klase ni Alona sa university, ay dumiretso siya sa ospital sa Makati upang magbantay sa unconscious na anak ng kanyang boss. Nadatnan niya sa private ward ang ginang. "Sino po kayo?" Tanong niya sa ginang. "Ako si Glory, pansamantalang bantay ng pasyente. Nakalib kasi yung lalaking caregiver. Ikaw ba bantay rito sa gabi?" Pakilala nito, nagtanong na rin. "Opo, ako si Alona de la Rosa. Part-time waitress po ako sa hotel ni Ma'am Amanda kasi nag-aaral ako sa kursong BS Tourism. 5 araw na po ako nagbabantay rito sa pasyente bilang extra job." "Parang ang bata mo pa. Ilang taon ka na?" 22 po." "Bata pa nga. Sabi pala ng nurse ay nagising kanina ang pasyente pero saglit lang. Bantayan mo, baka tuluyan siyang magkamalay. Aalis na ako, ha?" "Sige po, ako na pambahala rito." Nang makaalis ang ginang ay nilapitan niya ang lalaking nakaratay sa kama. Natanggal na ang life support nito kaya mas malinaw na ang muka. "Teka, bakit parang kilala ko siya?" Anya nang mapamilyar ang mukha ng lalaki. Muli niyang tiningnan ang pangalan nito sa paanan ng kama. "Tivis Villarama?" Basa niya sa pangalan. Kumuha siya ng tissue paper at pinahid ang butil ng pawis sa noo ng gwapong pasyente. "Magising ka na, Pogi. Maraming naghihintay sa pagbabalik mo." Bulong niya sa tenga nito. Bago-umaga na nang umidlip si Alona habang nakaupo sa tabi ng pasyente. Humimlay ang kanyang ulo sa braso nito, kaya nang gumalaw ito ay nagulantang siya. Gising na siya." Bulalas niya at napatayo. Nang titigan niya ang lalaki ay unti-unting nagmulat ang mga mata nito. Diretso ang tingin sa kanya. "Nurse!" Natatarantang sigaw niya. Aalis sana siya ngunit biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Pinindot na niya ang emergency button sa gilid ng kama. Maya-maya ay dumating ang 2 nurse na babae. Inasikaso ng mga ito ang pasyente. "Tatawagan ko ang ina ng pasyente. Huwag kang aalis dito, ma'am, ha?" sabi ng nurse. Tumango siya. Nang lumabas ang isang nurse ay nilapitan niya ulit ang lalaki. Nakatitig na naman to sa kanya. "Hello po, ako ang bantay niyo ngayon at wala ang mami niyo." Nakangiting sabi niya rito. Alona?" Biglay sambit ng lalaki. Nagimbal siya. Kilala mo ko?" Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Yes, you're my wife." Natigilan siya at hindi malaman ang sasabihin. Bumalik na ang isang nurse. "Parating na ang ina ng pasyente. Tinawagan ko na rin ng doktor," sabi nito. Tulala pa rin nakatitig si Alona sa pasyente na hindi rin siya maalisan ng tingin. "Nurse, may problema pa ata sa utak ng pasyente." Hindi na timping sabi niya sa nurse. "Ang doktor na po ang bahalang mag-check sa utak ng pasyente." Maya-maya ay may dumating na ginang, ang ina ng pasyente. Sabik itong lumapit sa anak pero hindi ito kinausap ng lalaki. Bumaling kay Alona ang atensyon ng ginang. "Ikaw ba ang bantay ng anak ko?" Tanong nito. "Opo," tipid niyang turan. "I have international flight later at hindi ako magtatagal dito. Ito na ang last duty mo rito. Mamaya kapag dumating si Liza at Ate Glory, pwede ka nang umuwi. Bukas ay kunin mo ang sahod mo sa accounting office ng hotel." "Sige po, salamat po." Dumating na rin ang doktor at pinasuri kaagad ng utak ng pasyente. Wala naman umanong problema rito. "Kung walang problema sa utak ng pasyente, bakit sabi niya ay asawa niya ako?" Tanong ni Alona sa sarili. Nang magpaalam si Amanda na siyang ina ng pasyente, ay muling nalapitan ni Alona si Davis. Umalis na rin ang doktor at nurse. "Magpagaling po kayo, sir. Huling duty ko na to rito kaya baka hindi na tayo magkita ulit," sabi niya. Kunot noong tumitig sa kanyang lalaki. Hindi mo ko kilala?" "Kilala kita bilang anak ng amo ko, sir. Part-time waitress ako sa hotel ng mami niyo rito sa Makati City." "But you're Alona, right?" "Opo, at bakit kilala mo ko?" "Because you're my wife." Natitigilang napaisip siya. Saka lang niya napansin na pamilyar ang boses ng lalaki. Naalala rin niya bigla ang kanyang nakaraan. "Sandali, naguguluhan ako, sir." Lalayo sana siya sa lalaki ngunit hinawakan siya nito sa kanang kamay. Kumislot siya nang biglang bumukas ang pinto. Sapilitan siyang bumitaw sa kamay ng lalaki nang makitang pumasok si Liza, ang CEO ng hotel na pinagtatrabahuhan niya. "Good morning, ma'am." Bati niya sa babae. Kasunod lang nito si Glory kaya binati rin niya.
Hindi siya pinansin ni Glyza at kaagad nitong nilapitan si Davies. Pero deadma rito ang lalaki. Siya ang hinahanap ng paningin. Uuwi na po ako, Ate Glory. Huling duty ko na po to rito. Paalam niya sa ginang. Sige, salamat at maayos mong nabantayan si Sir Davies. Tipid siyang umiti. Binalikan naman niya si Davies. Sir, uuwi na po ako. Narito na po si Ma'am Glyza at Ate Glory. Sila na po ang bahala sa inyo. Paalam niya at sani aalis na. Wait, pigil ng lalaki. Nilingon niya ito pero una niyang pinansin si Glyza na nakasimangot habang nakatitig sa kanya. May kailangan pa po ba kayo, sir? Kasual niyang tanong rito pero hindi na siya lumapit pa sa lalaki. Where do you live? Tanong ni Davies. May bahay po ako rito sa Makati. Binili ng parents ko bago sila namatay. Namagitan na sa kanila si Glyza. You just woke up, Davies. You should take more rest and prepare for your therapy. Isa pa, si Alona ipansamantala lang nabantay mo. She's not part of your family. So nothing special about her. Sabi ng babae. Ginupo na ng kaba si Alona nang mapansin ang masamang titig ni Davies kay Glyza. Aalis na po ako, ma'am, sir. Paalam na lamang niya sabay biren ng talikod. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Nang makalabas ng ospital, ay kaagad siyang pumara ng jeep. Bakit kaya kilala ko ni Sir Davies? Naguguluhang bulong niya nang makaupo sa loob ng jeep. Pumikit na lamang siya at umidlip. 2 linggo na lumipas pero wala pa ring nakuhang extra job si Alona. Papasok na siya sa dining area ng hotel dala ang tray na naglalaman ng 3 baso ng juice. Ay naku po! Tili niya ng masagi ng babaeng waitress ang kanyang braso. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Asig nito nang matapunan ng juice ang damit nito. Humulagpos pa sa sahig ang isang baso at nabasag. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Umiwas naman ako sa'yo pero ikaw tong dumikit sa akin. Depensa niya. Ramdam kasi niya na sinadya ng babae na sagiin siya. Ano? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Totoo naman eh. Ang luwag na nga ng daan, sa tabi ko pa ikaw dumaan, ay kita mo may dala ako. Sumasagot ka pa ha? Part-time ka lang naman dito. Ilang taon na ako rito kaya wag mo akong yabangan. Hindi po ako nagyayabang. Dinedepensahan ko lang ang sarili ko dahil alam ko nasa tama ako. Isa pa, wala po yan sa kung gaano kayo katagal dito. Pareho lang po tayong empleyado. Nanlisik na ang mga mata ng babae at akmang sasampalin siya, ngunit may pumigil sa kamay nito. Napapikit pa si Alona sa akalang masasampal talaga siya. Try to lean your hand on her, and you will lose your job. Sabi na barito ng boses ng lalaki sa ipokritang waitress. Nawindang si Alona nang mapatingin sa lalaking pumigil sa babae. Ito lang naman si Davies. May saklay ito sa kaliwang kamay. Iniwaksi nito ang kamay ng babae. Sir Davies? Nanginginig na sambit ng babae. Nagulat siya nang agawin ng lalaki sa kamay niya ang tray ng juice at ibinigay sa babae. Palitan mo ang order ng guest at ikaw ang mag-serve sa kanila. Linisin mo rin ang kalat. Utos ng lalaki. Pero trabaho po ni Alona. Katwiran ng babae. I saw your actions, kaya huwag ka magmalinis. Gawin mo ang utos ko kung ayaw mong mawalan ka agad ng trabaho. Yes, sir. Natatarantang tumalima naman ang babae. Lumayo na si Alona pero sunundan siya ng lalaki. Are you okay, Alona? Tanong nito. Yes, sir. Salamat po. Naiilang niyang sabi. Nang mapansing palapit sa kanila si Glyza, ay umiwas na siya sa lalaki. Bumalik siya sa kusina. Saktong naroon si Clarissa, ang kaibigan niyang waitress. Ang tamlay mo nitong mga nagdaang araw, Alona. Okay ka lang ba? Usisa nito habang nag-aayos ng food tray sa lamesa. Sunod-sunod kasi ang puyat ko last week at hindi pa ako nakakabawi ng tulog. Anya habang naghuhugas ng kamay sa lababo. Huwag ka na kasing magdagdag ng trabaho. Scholar ka naman kaya hindi ganun kalaki babayaran mo sa school. Marami pa ring bayarin at gastusin, Clarissa. Alam mo namang wala na akong magulang at hindi naman kalakihan ang kinikita sa rice farm namin sa Palawan. Marami pa akong kahati sa kita. Ang tita ko lang ang kasama ko at may sakit pa siya. Wala bang naiwang pera ang parents mo? Meron pero naubos ko rin kasi ilang buwan ng gamutan ko pagkatapos ng eye surgery. Nagamit ko rin ang ibang pera sa paggagamot ni tita sa puso.
Pero sabi mo, pinakasal ka ng parents mo noon sa mayamang lalaki. Anong balita ron? Bumuntong hininga siya. Oo, pinakasal nila ako sa lalaking iniligtas ko sa nasunog na hotel noon. At tumulong din siya na matubos ang nakasanla naming lupa sa Palawan. Nagre-recover pa lang ako noon mula sa aksidente kaya hinayaan ko ang parents ko na magdesisyon para sa akin. Wala rin kasi akong choice kasi nabulag ako. Kaso, hindi na ulit nagparamdam yung lalaki simula nang mamatay ang parents ko. Kwento niya. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Mabuti nabilan ka ng parents mo ng bahay rito sa Makati bago sila namatay. Oo nga para may matitirhan daw kami roon. Dito kasi ako dinala sa Makati para maipagamot ang mga mata ko. Kasama ko noon ang tita ko na naiwan sa ospital kasi naghintay kami ng schedule ng operasyon. Paano pala namatay ang parents mo, Alona? Nung araw ng operasyon ko sa mata, nasa Palawan ng parents ko. Hinintay ko sila na pumunta kaso nagmamadali ang doktor kaya pumayag na akong maoperahan. Nung nagkamalay ako, nabalitaan ko na namatay sa plane crash ang parents ko. Emosyonal niyang kwento. Grabe pa lang nangyari sa buhay mo. Pero kung ikinasal ka noon, bakit single ang status mo? Hindi ko makita ang marriage certificate namin kaya ginagamit ko pa rin ang apelyido ng tatay ko. Hindi ko nga alam kung narehistro ba ang kasal namin. Kapag may time, titingnan ko sa PSA ang record. Naudlot ang usapan nila nang dumating ang manager na babae. Alona, mag-report ko muna sa opisina ng chairwoman. Sabi ng manager. Sige po, ma'am. Anya at nagpaalam kay Clarissa. Habang patungo sa opisina ng chairwoman ay walang awat sa pagkabog ang puso ni Alona. Nagatungan pa ang kanyang kaba nang madatnan sa opisina si Davis, kasama ang ina nito at si Glyza. Good afternoon po. Nakangiting bati niya sa mga boss. Come here, Alona. Sabi naman ni Amanda. Nakaupo ito sa harap ng lamesa. Nakatayo sa likuran nito si Glyza at si Davis ay nakaupo sa harap ng lamesa. Lumapit naman siya at tumayo lang sa harap ng chairwoman. Ano pong may paglilingkod ko, ma'am? Magalang niyang tanong. May itatanong lang ako, Alona. Kilala mo ba si Davis, ang anak ko? Tanong ni Amanda. Napatitig siya sa lalaki na halatang nayayamot na. Nakilala ko lang po si sir sa ospital. Tura niya pagkuwan. Pero kilala ka ng anak ko at pinipilit niya na asawa ka niya. Pinatignan ko na nga siya ulit sa doktor at normal naman ang utak niya. Ho? Baka po may iba pang sakit si sir. Napatayo na si Davis pero may suporta pa ring saklay. I'm not sick. I will talk to Alona alone to remind her about me. Nanggagalaiting sabi nito. Tumayo na rin si Amanda. Are you insane, son? You have never been married at matagal ka nang engaged kay Glyza. Dapat matagal na kayong kinasal kung hindi ka umiiwas. But I refuse to marry Glyza, Mom. I told you before that I don't like her. Ginagawa mo lang excuse ang kasal mong hindi nag-exist para maiwasan si Glyza. I didn't fake my marriage, Mom. I have proof. Dinampot ni Davis ang handbag na nasa katabi nitong Celia. Nawindang ang ginang maging si Glyza. Napatitig din si Alona sa papeles na inilabas ni Davis mula sa bag. Here's my marriage certificate. I got married more than a year ago. And my wife is Alona de la Vega. Ani Davis, pinakita sa ina nito ang ebidensya. Oh my God! Manghang bulalas ng ginang. Tinignan din ni Glyza ang certificate at ibang ebidensya. Is it real? Nagdududa pang saad nito. Ako ang papatunay na totoong marriage certificate ko. Wala akong amnesia at walang problema sa utak ko. Kaya tigilan niyo nang kakapilit sa akin sa kasal kay Glyza na matagal ko nang binasura. Naninindigang sabi ni Davis. But how come Alona didn't recognize you if she's your wife? Naguguluhang tanong ni Amanda. I know the reason. Isasama ko si Alona sa bahay at nang makapag-usap kami ng maayos. Kinuha ulit ni Davis ang papeles at ibinalik sa bag. Let's go, Alona. Pagkuha na yaya nito. Nataranta naman si Alona at napasunod kay Davis. Ika-ika itong maglakad kaya inalalayan niya. Sandali lang, sir. Saan po tayo pupunta? We will go home, Alona. Pero may duty pa ako. Ako nang bahala sa duty mo. Kailangan natin mag-usap ng maayos. Sandali. Kukunin ko lang po ang bag ko sa locker. Okay, I'll wait for you here. Patakbo siyang nagtungo sa locker room.
Nang makuha ang kanyang bag ay binalikan niya si Davis sa pasilyo ng second floor. Inalalayan niya ito papasok ng elevator dahil hirap itong humakbang kahit may saklay. Totoo ba talaga ang marriage certificate na hawak mo, Sir Davis? Tanong ni Alona nang makarating sila sa rooftop parking lot. Naroon kasi ang kotse ng lalaki. May driver si Davis kaya sa backseat ng kotse sila sumakay. Yes, and stop calling me sir and say po dahil asawa mo ko. Sa West tayo kinasal at dahil nasa ospital ka nun, nag-request ako sa kaibigan kong judge na doon tayo ikasal sa ospital. Pag-aari rin ng pinsan ko ang ospital sa Palawan, kaya pumayag siya na gawin nating venue ang ward. Anito. Nawindang si Alona nang maalala ang araw na ikinasal siya. Kahit bulag siya noon, nagawa pa rin niyang pumirma sa marriage contract sa tulong ng kanyang ama. Sandali, ikaw si Dave? Yung lalaking iniligtas ko mula sa nasunog na hotel kung saan ako nag-deliver ng gulay? Manghang saad niya nang makaalala. Yes, Dave is my nickname. To repay your sacrifice, tinulungan ko ang parents mo na matubos ang nakasanlang lupang sakahan niyo. Sinagot ko rin ang pagpapagamot mo sa ospital. Nabulag ka epekto ng pagkahulog mo sa hagdan habang inaakay ako palabas ng kwarto. Nahilo na kasi ako noon at noong nahulog tayo, ikaw ang napuruhan kasi sinalo mo ako. Nabagok ang ulo mo sa bakal na rehas ng hagdanan. Nakalimutan ko ang apelido mo kasi pangalan mo lang ang palaging binabanggit ng parents ko. Saglit ko lang din nakita ang mukha mo noon sa hotel bago ako nabulag. Pero pamilya sa akin ang mukha mo nung unang kita ko sa iyo sa ospital. Sabi pala ni Mama, namatay raw ang tatay mo kaya ka umalis pagkatapos ng kasal natin. Hindi na tuloy ako umasa na babalik ka pa. Namatay ang daddy ko dahil sa heart attack. Hindi ka agad ako nakabalik kasi na-depress si Mommy. Sinamahan ko siya sa US pagkatapos ng libing ni Daddy. Inasikaso ko rin ang branch ng business namin doon. Palagi ko naman tinatawagan ng tatay mo kaso ayaw mo raw akong kausapin. After 8 months na ako umuwi at bumalik ng Palawan. Hindi ka pa rin makakita kaya kinausap ko ang parents mo na ipagamot ka sa Maynila. Pumayag sila kaya bumiyahe tayo papuntang Maynila kasama ang tita mo. Yung bahay mo sa Makati, binili ko yun para may matirhan ng parents mo sakaling susunod na sila sa atin. Ako ang gumastos sa operasyon ng mga mata mo. Nawindang si Alona at napatitig sa seryosong asawa. Ang alam ko ay si Tita Carol lang ang kasama kong pumunta ng Maynila. Sabi naman ni Papa na ibenta niya ang lupang sakahan namin sa Palawan kaya nakabili siya ng bahay rito sa Makati. At ang sobra ay para sa operasyon ko sa mata. Kasama ako nun. Bumalik lang ako ng Palawan para tulungan ng parents mo na makabiyahe ka agad papuntang Maynila. Nagtampo ka kasi kaya ayaw mo akong kausapin. Naisip ko hayaan ka muna at palihim akong kumilos para mapagamot ang mga mata mo. Kalahati lang ng lupang sakahan ng naibenta ng papa mo at hindi sapat para maoperahan ka. Kaya inako ko ng ibang gastos. Ang tagal mo kasi bumalik noon. Inisip ko na baka hindi ka naman talaga seryoso sa kasal natin at peke lang yun. Sinabi ko kay Mama na huwag ka nang tanggapin. Hindi ko alam na ikaw ang tumutulong sa amin. Sinabi lang ni Papa na may politikong tumulong para madala ako sa Maynila. Pero nung nasa ospital na ako, narinig ko ang boses mo kaya nagalit ako at sinabi kay tita na paalisin ka. Akala ko bumisita ka lang doon. Pinatawagan ko kay tita si Papa at hiniling na sundan nila ako sa Maynila. Hinintay ko sila kaso hindi sila umabot sa operasyon ko. Nabalitaan ko na lang na namatay sila sa plane crash. Napapaluhang kwento niya. Hindi na kumibo si Davis. Pagdating sa bahay nito ay namangha si Alona sa ganda at laki ng bahay. 2 palapag lang yon pero malawak at gawa sa tinted glass ang dingding. May swimming pool din sa hardin. Ang yaman mo pala talaga, Davis. Sabi ni Papay may hotel at resort ka sa Palawan at meron kang private airline company sa Cebu. Anya nang makapasok sila sa malawak na lobby ng bahay. Yes, sinabi ko lahat sa papa mo kung anong meron ako. Para magtiwala siya sa akin. Alam mo bang masama ang loob ko? Kasi kaka-opera pa lang sa mata ko noon at nailibing ang parents ko na hindi ko nakita. Nasaan ka nun? Hindi ka raw nagpakita sa libing sabi ni tita. Inusig na niya to. 4 months ago na namatay ang parents mo, Alona. That time, mahigit 1 buwan ako sa ospital dahil sa malalang injury. After 1 month na ako nakabiyahe. Kaso pagpunta ko ng Palawan, wala ka na ron. Pumunta ulit ako sa US kasi inasikaso ko ang main branch ng airline company na nagkaproblema. Inabot ako ng halos 2 buwan dun. Pagbalik ko, nagpasya akong puntahan ka sa bahay mo rito sa Makati.
Pinahanap kasi kita sa pinsan ko. Habang nagmamaneho ako ng kotse, nabunggo ako ng cargo truck. Kaya naratay na naman ako sa ospital. At yun nga, nakoma ako ng 1 linggo. Gilalas na hinarap niya to. Bakit na-ospital ka nung namatay ang parents ko? Balis ang tanong niya. Hindi siya nito nasagot nang lumapit si Glory. Ito pala ang kasama ni Davies sa bahay. Bakit kasama mo si Alona, Davies? Na-hire mo ba siya para magtrabaho sa'yo? Takang tanong ng ginang. No, Alona is my wife. Siya ang tinutukoy kong babae na pinakasalan ko noon sa Palawan. Ano? Akala ko ba hindi natuloy ang kasal niyo kasi sabi mo noon ay pupunta kang US? Itinuloy ko ang kasal bago ako pumuntang US. Saktong namatay si Daddy. Itinago ko ang marriage certificate namin at ang ibang papeles para hindi makita ni Mommy. Ibig sabihin na illegal ka yung kasal. Opo. Bakit hindi ka nakilala ni Alona noon sa ospital? Nabulag kasi siya noon at ikinasal kami na wala siyang paningin. At nung time na magaling na siya, hindi na kami nagkita. Gumala ang paningin ni Alona sa malawak na salas. Nakalimutan na niya ang napag-usapan nila ni Davies. May isa pang babae na bumaba ng hagdanan, mas bata. Lyra, nalinis mo na ba ang kwarto ko? Tanong ni Davies sa babae. Yes, sir. Turan ng babae. Let's go upstairs, Alona. Pagkawa na ipaanyaya ng kanyang asawa. Sumunod naman siya rito at inilalayan ito sa paghakbang. Anong kurso ang kinukuha mo, Alona? Tanong ni Davies habang papasok sila sa isang silid. BS Tourism, 2nd year na ako. Yun talaga ang kursong kinuha ko bago ako nabulag. Huminto lang ako kaya ngayon ay itinuloy ko na. Ilang taon ka na nga ngayon? 22 na ako. Oo nga pala. Matanda ako ng 7 taon sa'yo. Naalala ko, sabi mo piloto ka, di ba? Yes. Namangha na naman siya nang makapasok sila sa malawak na silid. May living room pa bago ang master's bedroom. Sino pala ang kasama mo sa bahay, Alona? Usisa ni Davies. Si Tita Carol, pero nasa Palawan siya ngayon kasi harvest na ng palay. Yung natirang lupa kasi namin ay pinasasaka ni Tita sa pinsan niya. Baka next month pa siya babalik dito. Mag-isa ka pala ngayon sa bahay. Oo, pero nasanay na rin ako. Mas safe ka kung dito ka natitira kasama ko, Alona. Matiim siyang tumitig sa asawa. Gusto mong lumipat ako rito? Oo, Alona. Gusto kong bumawi sa mga panahong na-miss kong makasama ka. Bakit pala single status pa rin ang gamit mo? Kasi wala naman akong pruweba na ikinasal nga ako. Kaya ang nairehistro sa school ay single ako at nakabase lang sa birth certificate ko. School ID lang ang meron ako. Napahilot sa sentido nito si Davies. It's my fault. Nadala ko lahat ng papeles tungkol sa kasal natin. Sabi kasi ni Tita Carol baka magkaproblema ako kung ilalagay ko na married ako. Wala namang pruweba. At sabi niya baka hindi registered ang kasal natin. Kukuha pa lang sana ako ng Senomar para malaman kung legal ang kasal natin. Nakalimutan ko pa ang apelido mo at wala akong makitang picture mo. Pati si Tita, pangalan mo lang ang natatandaan. Okay, let's move on. Ngayon magkasama na tayo. Pwede mo nang gamitin ang marriage status mo. Saka na pagka-graduate ko, magugulo kasi ang record ko eh. You mean no one knows you're married? Umiling siya. Kahit si Tita Carol, iginiit na single ako. Napabugan ng hangin ng kanyang asawa. Namaywang pa ito. Dadagsain ka pala naman liligaw niyan. Amis nitong sabi. Matabang siyang ngumiti. Ang totoo ay marami akong manliligaw sa school. Nagpaligaw ka rin? Hindi na maipinta ang mukha nito. Hindi no. Sinabi ko naman na ayoko magkanobyo. Kahit sa hotel ng mami mo, may mga guest at empleyado na nanligaw sa akin. Mag-resign ka na sa hotel. Pagkuha na isabi nito, binuksan nito ang telebisyon. Hindi pwede. Marami na akong friends sa hotel at masaya ako sa trabaho ko. Nawawala ang stress ko sa pag-aaral sa tuwing nasa hotel ako. You don't need to work, Alona. I'm here to support you. I promise to your parents to take care of you. Umiral naman ng kanyang pride. Tatanggapin ko ang suporta mo, pero hayaan mo ako magtrabaho. Kaya ko namang ipagsabayin sa pag-aaral eh. Matamang tumitig sa kanya si Davies. Maya-maya ay nagpaubaya nito. Fine. You can continue working with my mother's hotel. But you will live here with me, okay? Malapad siyang umiti at biglang nasabik.
Sige, payag na ako. Anya. Pagkatapos ng hapunan ay sinamahan ni Davis si Alona sa kanyang bahay upang kunin ang ibang mahalagang gamit niya. Tawagan ko kaya si tita para sabihing lilipat ako sa bahay mo, Davis. Sabi niya habang nagsasalansan ng damit sa maleta. Huwag muna. Eksaherado ang pigil nito. Nagtatakang tinitigan niya ito. Bakit? Okay lang naman siguro kung hindi ka na magpaalam sa tita mo. Uuwi ka rin naman dito paminsan-minsan. Sige, baka tulog na rin si tita. Itinuloy niya ang ginagawa. Ang driver na ang nagbuhat ng ibang gamit niya. Kaagad din silang umalis. Pwede bang sa ibang kwarto na lang ako matulog, Dave? Tanong ni Alona nang lula na sila ng kotse pauwi sa bahay ng kanyang asawa. Bakit? Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko? Magkatabi sila sa backseat. Hindi naman sa ayaw, pero kasi ngayon pa lang kita makakasama ng personal sa iisang bahay. Hindi pa nga kita lubos na kilala. Makakapag-adjust ka rin, Alona. Naiilang siyang umiti at hindi maitago ang kilig. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na may asawa siyang ubod ng gwapo at yaman. Pagdating ng bahay ni Davis ay kaagad silang pumasok ng kwarto. Magbabanyo muna ako, paalam niya. Okay, sige. Mauna na ako mahiga sa kama. Makirot kasi ang binti ko. Sige. Pumasok na siya ng banyo, dala ang bihisang damit at tuwalya. Nagbabad pa siya sa bathtub ng ilang minuto bago nagbanlaw. Paglabas niya ng banyo ay napansin niya si Davis na nakapikit at tuwid ang higa. Nakapagbihis na rin siya ng pantulog at maingat na umupo sa tabi ng kanyang asawa. Dave, tulog ka na ba? Pabulong niyang tanong. Hindi pa. Mabilis nitong sagot pero nananatiling nakapikit. Dumistansya siya rito ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Stay close to me, Alona. Anito, nagmulat ng mga mata. Baka mahirapan ka makatulog kung malapit ako sa'yo at baka masagi ang binti mo. Magaling na ang binti ko. Makirot lang siya sa tuwing napupersa sa paglalakad. Sa Monday pa ang huling therapy session ko sa ospital. Siya nga pala, nabanggit ng mami mo na engaged ka kay Glyza. 5 years ago pa simula nung nagkasundo ang parents ko at ni Glyza. Kaibigan kasi ni mami ang nanay ni Glyza. Baka magalit ang mami mo kasi naglihim ka sa kanya. Matagal ko nang sinuway si mami. Kaya hindi ko tinanggap ang companies niya ay dahil ayaw ko na nakokontrol niya ako. Saan ka pala kumuha ng pera para magtayo ng negosyo? Naman ako sa lolo ko sa father's side ng private airline company niya. May iniwan din siyang 10 million sa akin at rest house sa Palawan at Cebu. Pinalago ko ang pera at nag-ipon ako mula sa sweldo ko bilang commercial pilot. Then, nag-invest ako sa resort business sa Palawan. Nag-iisang anak ni lolo ang dad ko at nag-iisang apo rin ako kaya hati kami ni daddy sa mana. Pero nung namatay si daddy, 50% shares lang ang binigay sa akin ni mami mula sa naiwang assets ni daddy. Ibig sabihin ay parang pinagdadamutan ka ng mami mo? Hindi naman siguro pagdadamot yun. She just pressures me to embrace the responsibility to her business. Wala naman sanang problema yun sa akin kung hindi niya ako inoobligang ipakasal kay Glyza. Kasi raw malaki ang maitutulong ni Glyza sa business. Bakit pala ayaw mo kay Glyza? Maganda naman siya at matalino. Mahinang tumawa si Davis. I know Glyza, but I don't like her personality. Masyado siyang mapagmataas at obsessive. Lahat ng babaeng naliling sa akin nun sinisiraan niya. Bigla siyang ginupo ng kaba. Baka pag-initan din ako ni Glyza. Umisod pa palapit sa kanya si Davis at ginagap ang kanyang kamay. Napatitig siya rito. I won't allow anyone to hurt you, honey. If you love working with my mom's hotel, go on. But I will be there to monitor you. Masuyong wika nito. Natigilan siya nang biglang maghurumentado ang kanyang puso. Kinilig siya sa endearment nito. Salamat, pero wag mo akong alalahanin. Alam ko namang ilugar ang sarili ko at kaya kong lumaban basta nasa tama ako. Good. Slay those people who drag you down. Patunayan mo na ikaw si Mrs. Villarama. Natawa siya. Nakakahiya namang ipagsigawan na asawa mo ko. Baka kasi walang maniwala. Tamawa ng paggak si Davis. Hindi na mahalaga kung maniwala sila o hindi. Mas masaya kung pribado ang buhay natin. Walang makikialam. Tama ka. Mas okay na sikreto lang ang pagsasama natin. Ayoko rin ng gulo. Kaso baka kumalat na sa hotel ang tungkol sa atin dahil kay Glyza.
Glyza's pride won't allow that to happen. Malamang ililihim din niya na kasal na ako para hindi siya mapahiya. Nag-assume na kasi siya na siya ang future daughter-in-law ni Mommy. Nako, mahirap kalaban ng taong mataas ang pride. Hindi yun marunong tumanggap ng pagkatalo. Natawa si Davis kaya sinabayan niya. Ngunit bigla siyang natigilan ng akbayan siya nito at iginiya ang kanyang ulo pahimlay sa matipuno nitong dibdib. I missed you, Alona. Bulong nito sa kanyang bumbunan. Ginawaran pa nito ng halik ang kanyang noo. Ganoon naman ang pagtahip ng dibdib niya dahil sa tuli ng pagtibok ng kanyang puso. Matulog na tayo. Anya, maiwasan lamang ang umiinit na tagpo. Okay, good night. Good night. Tumalikod siya rito at pumikit. 4 na araw lang na nag-duty sa hotel si Alona at pagsapit ng Lunes ay sinamahan niya si Davis sa ospital para sa huling therapy nito. Nakita mo ba sa hotel si Mommy, honey? Tanong ni Davis nang makapasok sila sa ospital. Hindi eh. Hindi ko nga rin nakita si Glyza. Balita ko ay nasa US siya. Hindi na tumawag sa akin si Mommy simula nung nakausap natin siya sa hotel. Baka nagtatampo siya. Kilala ako ni Mommy. Hindi gagana ang tampo niya sa akin lalo't siya naman ang may problema. Hindi rin ako matitiis nun. Tumuloy na sila sa pasilidad na nakalaan para sa physical therapy session ng pasyente. Naghihintay na roon ang therapist ni Davis. Nasaan pa lang sa claim mo, honey? Tanong ni Alona. Natitigilang tumitig sa kanya si Davis. Maya-maya ay ngumiti ito. Bakit? Amused niyang tanong. Nagiging komportable na rin siya sa kanyang mister. Wala naman. Masaya lang ako kasi tinanggap mo ang endearment na ginagamit ko. Napangiti siya. Nahawa na ako sa'yo. Pero teka, nasa na nga ba ang saklay mo? Inulit niya ang unang tanong. Nawala sa isip niya na simula nang bumaba sila ng kotse ay hawak na niya sa braso ang asawa. Naiwan sa kotse. Kaya ko na maglakad ng walang saklay pero minsan, may kirot ako nararamdaman sa binti ko. Maayos ang lakad ko kasi inaalalayan mo ko. Sabi nito. Baliw ka rin eh. Paano kung magkamali ka ng hakbang? Kahapon din, akala ko nadulas ka sa banyo kaya nakaabang ako sa pinto. Isang binti ko lang ang may injury at kaya kong ibalanse ang katawan ko kahit isang paa ang gamit. Kahit na, paano kung madulas ka? Nariyan ka naman para alalayan ako, di ba? You're my savior, right? Pinukol niya ng mahayap na titig si Davis. Huwag kang umasa lang sa akin. Prone ka pa naman sa aksidente. Ilang beses ka naman naratay sa ospital. Maraming beses na ako na ospital. Nako, dapat pala nurse o doktor ang kinuha kong kurso para may alam ako kung paano ka gamutin. Sandali, paano ka pala na-aksidente nung namatay ang parents ko? Hindi siya nito sinagot at bigla siyang inakbayan. You don't need to be a doctor or nurse, Alona. Likas na sa'yo ang pagiging maalaga. Ang mga katangian mo na yun ang nag-udyok sa akin para pakasalan ka. Anito, natigilan naman siya. Pakiramdam niya ay may kung anong nagliliparan sa kanyang dibdib at puson. Inatake na naman siya ng kilig. Tama na nga drama, simulan mo na ang therapy. Anya pagkuwan. Inalalaya niya ang asawa palapit sa therapist nito na naghahanda ng equipment. Pagkatapos ng therapy ni Davis ay dumiretso na sila sa malapit na restaurant at doon naghapunan. Hindi naman sila nagtagal at kaagad ding umuwi. Pagdating ng bahay ay sinamahan ni Alona sa banyo si Davis. Gusto nitong mag-shower. Makirot ba ang binti mo? Nag-aalalang tanong niya. Dumadaing kasi si Davis ng humakbang. Medyo. Nabigla ata kanina nang sinubukan kong maglakad na walang suporta. Kaya mo bang maligo mag-isa? I'm not sure. Baka mawalan ako ng balanse. Bumuntong hininga si Alona bago nagpa siyang hubaran ng damit ng kanyang asawa. Tumigil lang siya ng brief na lamang ang natira sa suot nito. Nakatalikod to. Can you help me take off my underwear, honey? Anito. Sige. Pumikit siya at nangangapang ibinaba ang brief ng kanyang asawa. Na-stuck pa ito sa bandang hita. Napatili siya nang makapa niya ang matambok nitong pangupo. Bakit? Natatawang tanong ni Davis. Wala, may nahawakan lang ako. Nakapikit ka ba? Oo. Natawa to. Natatakot ka bang makita ang hubad kong katawan, honey? Kasi first time ko tong gawin at kinakabahan ako. Open your eyes, honey. Paano mo makikita ang ginagawa mo?
Baka iba ang mahawakan mo niyan. Huwag kang haharap sa akin Okay, sige. Binuksan naman niya ang mga mata at saglit tiningnan ang binababang brief ng kanyang asawa. Umiwas din siya ng tingin ng mahubad na yun ng tuluyan. Maya-maya ay biglang pumihit paharap sa kanya si Davies at humawak sa kanyang balikat. Ano ba? Bakit ka humarap? Tili niya at mariing pumikit. Tawa ito ng tawa. Ano ba ang problema mo, honey? I'm your husband. Normal lang na makita mo ang katawan ko. Ilang gabi na tayong magkatabi sa kama. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa presensya ko? Iba naman yung magkatabi tayo sa kama kasi tulog tayo at may damit. Ngayon, nakahubad ka. Masanay ka na, honey. Soon we will start building our own family. We will have kids. Come on, open your eyes. Mariin siyang umiling. Ayaw. Maya-maya ay tumili na naman siya nang buksan ni Davies ang shower. Nabasa na rin siya at napilitang magmulat ng mga mata. Napalo niya ng palad sa dibdib ang asawa. Niyakap naman siya nito. Let's take a bath together, honey. Anito. Nagulat siya nang mapansing nakahakbang naman ito ng maayos. Ito pa nga ang kumuha ng sabon at shampoo mula sa corner organizer. Teka, hindi na masakit ang binti mo? No, nagkunwari lang ako para magkaroon tayo ng moment na ganito at mawala ang pagkailang mo. Sabi nito. Pumesto ito sa kanyang likuran at siya naman ang hinubaran. Kung pilaya na lang kaya kita ng tuluyan, no? Napipikong sabi niya. Tumawa lang si Davies. Natigilan naman siya nang tuluyan nitong nahubad ang kanyang blouse. Don't move, honey. Kahit naman nakahubad tayo pareho, hindi ako magpapadaig sa tukso, lalo kung hindi ka pa ready. Excited lang ako makita kung gaano ka ka-sexy. Pansin ko kasi halos lahat ng nurse na lalaki sa ospital napapatitig sa'yo. Hindi naman revealing ang suot mo pero agaw pansin ka pa rin. Anito. Sinwerte lang ako at biniyayaan ng magandang katawan at muka. Pero sana hindi ka katulad ng ibang lalaki na katawan lang ang habol sa babae. Of course not. Gusto na kita kahit nung payat ka pa at wala pang masyadong shape ang katawan. Ang una ko kasing nagustuhan sa'yo ay ang personality mo. Inaamin ko na crush na kita nung nakita kita ulit sa ospital sa Palawan. Nawindang si Alona. Buong akala kasi niya kaya siya pinakasalan ni Davies ay dahil sa utang na loob. Ibig sabihin ay pinakasalan mo ko dahil gusto mo talaga ako? Yes, and your parents knew about it. Hindi siya nakapalag nang tuluyan nitong maalis ang lahat ng saplot niya sa katawan. Mula sa kanyang likuran ay marahan nitong hinagod ng sabon ng kanyang puson. Davies, baka madulas ka. Wala sa wisyong sabi niya nang dumantay ang nakakakiliting init sa kanyang kaibuturan. I'm fine, honey. Nung isang araw pa nawala ang sakit ng binti ko. Nagunwari lang talaga ako na nasasaktan para mapilitan kang alalayan ako. Kaso mailap ka pa rin. At naiintindihan ko naman. Niloloko mo lang pala ako Nang mahimasmasan ay hinarap niya ang asawa at sana'y aagawin ng saban sa kamay nito. Pero bigla siya nitong niyakap at siniil ng halik sa mga labi. Nagatungan tuloy ang init sa kanyang katawan at natuksong tumugon sa halik ng kanyang asawa. Naging meet siya at nauwi sila sa pagniniing. Miyerkules ng hapon na ulit pumasok sa hotel si Alona dahil may exam sila. Nasurpresa siya nang makita roon si Davies. Bakit narito ka? Pabulong niyang tanong nang makatabi sa front desk ang mister. Nag-in lang naman siya. Hinintay kita. Tatambay ako rito hanggang matapos ang duty mo. Anito. Narito ang mami mo, honey. I know. Mag-uusap din kami. Dumistansya siya kay Davies nang mapansin niya si Clarissa na papalapit sa kanya. Una nitong binati si Davies. Mabuti pumasok ka na, Alona. May catering tayo ngayon. Ani Clarissa nang tabihan siya nito. Tumawag din sa akin ng OIC at pinapapasok nga ako. Aalis na sana siya ngunit hinawakan ni Davies ang kanyang kaliwang kamay at banayad na pinisil. Palihim niyang iniwaksi ang kamay nito sabay irap dito. Ngumiti naman to. Tara na sa restaurant, Clarissa. Yaya niya sa kasama. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan. Napapadalas ata ang tambay rito ni Sir Davies. Yung anak ng chairwoman? Anya, kunwari hindi pa kilala ang anak ng boss. Oo, yung lalaking katabi mo kanina. Siya yung binantayan mo noon sa ospital na nakoma, di ba? Oo. Mabuti tuluyan na siyang gumaling. Balita ko may asawa na siya. Natawa si Clarissa.
Naniwala ka rin ba na asawa ni Sir Davy si Ma'am Glyza? Yun ang dinig ko. Nako, assuming lang si Ma'am Glyza. Totoong engaged na sila noon pero sabi ng mga marites, hindi naman daw pumayag si Sir Davy sa kasal. At may nagsabi rin na kasal na raw sa ibang babae si Sir. Sikreto nga lang. May nakapansin sa suot niyang wedding ring. Speaking of wedding ring, hindi niya alam kung nasaan na yung singsing na binigay noon ni Davies. Isang beses na siyang natanong ng asawa tungkol doon. Pagsapit ng gabi ay nagtungo sa penthouse si Alona. Nagchat kasi si Davies at pinapupunta siya roon. Ang tagal mo, honey. Bungad ng kanyang asawa nang pagbuksan siya nito ng pinto ng penthouse. Ang dami kasing kumakain at hindi pumasok ang dalawang waiter. Anya, lumingon pa siya sa likuran sa akalang may ibang tao. Don't worry, walang ibang tao rito. Nagpa-deliver na ako ng food natin. Pumasok na siya at dumiretso sa dining area. Ginutom na siya kaya kaagad siyang umupo sa harap ng lamesa. Kain na tayo. Kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Anya. Pumwesto na rin sa tapat niya si Davies at ito ang nagsalin ng pagkain sa kanyang plato. Anong oras pa lang out mo sa trabaho, honey? Tanong nito. Mamayang 9 pa. 2 oras na lang. Hihintayin na kita. Baka antukin ka. Mauna ka nang umuwi. Naka-leave ang driver ko kaya walang magsusundo sa'yo. Kaya ko na magmaneho at saka nakaidlip ako kanina. Ikaw ang bahala. Pero nakapag-usap na ba kayo ng mami mo? Hindi pa. Kasi umalis siya kanina papuntang Baguio. Sinabi ko na tatambay ako rito habang nagpapahinga. Teka, hindi ka pa babalik sa trabaho? Nag-resign na ako bilang commercial pilot. Magfo-focus na ako sa business at pwede pa rin naman ako magmaneho ng private planes ko. Sino pala namamahalan ng negosyo mo habang nakarating ka sa ospital? Ang pinsan ko sa mother side. Yung may-ari ng ospital sa Palawan kung saan tayo dinala ng rescuer. Sa Cebu na siya nakatira at doon nakapag-asawa. Kahit matagal ako mawala, maayos pa rin ang takbo ng negosyo dahil sa kanya. Kahit hindi ka magtrabaho, malaking income ng mga negosyo mo. Nakita ko ang pero ng 2 negosyo mo. Ang dami mo palang sinasahurang tao. Magkano palang monthly income ng mga negosyo mo? Pinakamababang income ay nasa 5 million per month. Kapag summer, umaabot ng 10 to 20 million. Wow! Hindi mo na nga kailangan magtrabaho. Libangan ko lang naman nun ng pagiging commercial pilot. Nung kinasal tayo, plano ko na talagang mag-resign sa trabaho at mag-focus sa atin. Gusto ko talagang magkaanak agad tayo. Napapangiting tinitigan niya si Davies. Proud siya sa sarili na may isang katulad nito na pinahahalagahan siya. Salamat, Dave. Dati kasi pangarap ko lang makapag-asawa ng mayaman at mabait. Sobrang saya ko nung pinakasalan mo ko. Pero minsan nagdududa ako kung kaya mo ba akong mahalin. Tipid dong umiti. I can't blame you if you doubted my efforts, Alona. Pero hindi ba obvious na baliw ako sa'yo? Baliw talaga? Natatawang saad niya. Oo. Imagine, sinaway ko ang mami ko. Nagwaldas ako ng pera para sa pamilya mo. Then I marry you without any doubt. Hindi ko rin maintindihan kung bakit para akong baliw nung nakita kita at nalamang ikaw ang nagligtas sa akin sa nasusunog na hotel. I found you like an angel sent by God. Kaya nung nagkamalay ka sa ospital, nakiusap ako sa parents mo na kung pwede ipakasalan kita. Natawa siya. Nagulat nga rin ako kasi hindi pa tayo inilok mo na ako ng kasal. Todo tiwala naman sa iyong parents ko. Pero salamat talaga dahil nakita tayo ulit at pinatunayan mo na mali ang akala ko. Anong akala ba yun? Na baka nakalimutan mo na ako o kaya ipeke lang ang kasal natin noon. Kung hindi sana ako nadisgrasya, matagal na tayong magkasama at napatunayan ko na seryoso ako sa kasal natin. Okay na, mag-move on na tayo. Ang bumabagabag na lang sa akin ngayon ay ang mami mo. Siguradong hindi pa niya ako matatanggap. Don't worry, I can handle my mother. Just eat well, honey. Nag-focus naman na siya sa pagkain. Pagkatapos ng duty ni Alona ay nagtungo siya sa lobby at nag-swipe ng attendance card. Nilapitan naman siya ni Mr. Valdez, isa sa regular guest nila at kaibigan ni Glyza. Hi Alona, uuwi ka na ba? Nakangiting tanong nito. Napatingin siya kay Davies na kalalabas lamang ng elevator kasama si Glyza. Huling-huli niya sa akto ang babae na kumapit sa kanang braso ng kanyang asawa. Apo, uuwi na ako.
Sagot niya sa tanong ng lalaki, pero nakatingin pa rin kay Davis. Sumabay ka na sa akin, pauwi na rin ako. Hindi siya nakaimik nang mapansing iniwaksi ni Davis ang kamay ni Glyza. Malalaki ang hakbang na lumapit to sa kanila at bigla siyang inakbayan. Uuwi na ba tayo, honey? Nakangiting tanong ni Davis. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Valdez. Do you two know each other? Untag nito. Yes, I'm Alona's husband. Mabilis na tugon ni Davis. I thought she was single. I asked the other employees and they said Alona is single. Gusto kasi ni Alona na sekretong relasyon namin. Hinayaan ko lang siyang magtrabaho rito para malibang siya. I see. Sorry sa abala. Pagkuha na isabi ng lalaki, nagpaalam na ito. Sinundan ni Alona ng tingin ng lalaki. Lumapit to kay Glyza na masama ang tingin sa kanila. Let's go, honey. Pagkuha na iyaya ni Davis. Sumama na lamang siya rito palabas ng hotel. Bakit mo ginawa yun, Dave? Tanong ni Alona sa asawa nang lula na sila ng kotse. Ang alin? Anito at binuhay ang makina ng sasakyan. Yung bigla ka nagpakilala kay Mr. Valdez na asawa ko. Pilyo tong humiti. Para pigilan kung ano mang binabalak niya sa'yo. Aware ako na kaibigan siya ni Glyza at mukhang inutusan siya ng babaeng yun para lapitan ka. Anito, sinuotan pa siya nito ng seatbelt. Hindi siya kaagad nakaimik nang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Sobrang lapit kasi ng mukha ni Davis sa kanyang mukha. Tinitigan pa siya nito at biglang ninakawan ng halik sa mga labi. You look anxious, honey. Sabi nito saka lumayo at umupo ng maayos sa harap ng manibela. Okay lang ako. Bakit pala kasama mo si Glyza sa elevator? Paggawa na yung usisa niya. Nagkasabay lang kami. Nanggaling ako sa penthouse at sumakay sa elevator si Glyza mula sa 3rd floor. Hindi ko nga siya kinausap eh. Nang makita ka niya, bigla siyang kumapit sa akin. Siguro para ipakita sa'yo na close kami. Mabuti inawasan mo kaagad siya. Kung hindi, talagang iisipin ko na okay kayo. Are you jealous, honey? Tudyo nito. Hindi ah. Kinakabahan lang ako sa tuwing nakikita si Glyza. Feeling ko kasi may masama siyang balak sa akin. Palusot niya. Nagmaneobra na ng sasakyan si Davis. Kaya nga ako tumatambay sa hotel para manmanan din ang kilos ni Glyza. Her family is eager to be part of my mother's companies, kaya ipipilit nila ang kasal. Gumagawa ng paraan si Glyza para madistract ka at hanapan tayo ng butas. Anong butas? To prove that we're not legally married. May nagsabi sa akin na nagpapaimbestiga si Glyza. Inaalam kung talagang kasal tayo. Nagpadala siya ng tao sa Palawan para makakuha ng impormasyon sa pamilya mo. Grabe, ganun pala siya kadesperada. Kaya pala bumait sa akin yung mga officer na close kay Glyza. Baka sinabihan na niya mga yun kung anong relasyon ko sa'yo. Glyza came too far for her ambition to marry me. And quitting is not her thing. Bago siya makagawa ng mas malalang hakbang, uunahan ko na siya. Anong plano mo? Matiim siyang tumitig sa asawa. I will marry you again, Alona. And this time sa simbahan na. Napatingin siya sa bagay na kinuha ni Davis mula sa maliit na paper bag na nasa dashboard. Isa tong maliit na pulang kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman ng kahon. Sing-sing? Seryoso ka ba? Manghang untag niya. Yes, it's the replacement of your wedding ring. Huwag mo na piliting mahanap yun. Anito, may inilabas din itong isang kaheta na sing-sing din ang laman. Ito naman ay for my proposal. Let's get married again, honey. Shall we? Palipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawang sing-sing. Naghari na ang galak sa kanyang puso at unang kinuha ang replacement ng nawawala niyang wedding ring. Kaagad niya itong isinuot sa kanyang palasingsingan. Para sa security ng kasal natin, iingatan ko na to. Anya, kinuha rin niya ang isa pang singsing at isinuot. Ito naman ay assurance para mas mapatibay ang kasal natin. Patuloy niya. Does it mean you agree to marry me again, honey? Nasasabik na saad ng kanyang asawa. Nakangiting tumango siya. Buong puso akong pumapayag, Dave. Minsan ko tong pinangarap na ikasal sa simbahan. Inihinto pa nito ang kotse sa gilid ng kasada at lumapit sa kanya. Thank you, honey. Anito at sabik siyang siniil ng halik sa mga labi. Uwi na tayo, inaantok na ako. Anya pagkatapos ng halik. Okay, sige. Bumalik naman to sa pagmamaneho.
Linggo ng umaga ay naiwang mag-isa sa bahay si Alona at naglaba. Si Davis kasi ang malengke kasama si Glory. Day off naman ni Lyra. Nang may bumusinang sasakyan ay tumakbo siya palabas sa akalang sina Davis na yon. Pero ang mommy pala nito. Good morning, ma'am. Kabadang bati niya nang sumilip sa bintana ang ginang. Pinagbuksan niya ito ng gate at ipinasok nito ang kotse sa bakuran. Where's Davis? Tanong nito nang makababa. Namalengke po sila ni Ate Glory. Turan niya. Sinuyod siya nito ng tingin. Nakasuot lang siya ng bulaklaking pajama at nakapulupot sa tuktok ang mahaba niyang buhok. Wala ka bang pasok sa hotel? Mamayang hapon po ang pasok ko. And what are you doing? Bakit basa ang laylayan ng blouse mo? Naglalaba po kasi ako. Romampa papasok ng bahay ang ginang kaya sinundan niya. Why did Davis allow you to do the laundry? Ako pang may gustong maglaba. Lumikot ang paningin ng ginang. Hindi ako magtataka kung bakit nagustuhan ka ng anak ko. Wala naman akong problema kung mahal ka talaga niya. Ang concern ko lang ay ang side mo. I'm worried why you didn't recognize my son when you were assigned to monitor him in the hospital. Nabasa ko ang chat sa akin ni Davis at pinaliwanagan tungkol sa inyo. Bulag ka pala nung kinasal kayo. At malinaw para sa akin na hindi mo pinakasalan ng anak ko dahil sa pagmamahal. Maybe it's because of money. Hinarap siya nito. Bahagyang kumirot ang kanyang puso dahil sa huling sinabi ng ginang. Nagkakamali po kayo. Hindi perang dahilan kung bakit pumayag ako magpakasal kay Davis. Siyang nag-initiate ng kasal dahil gusto niyang makabawi sa pagligtas ko sa kanya sa nasunog na hotel sa Palawan. Inaamin ko na wala pang love sa pagitan namin noon, pero nagustuhan ko na siya dahil sa kabaitan niya. Depensa niya. I got your point. But how can you prove that you love my son more than his wealth? Kahit wala ang yaman ni Davis, gugustuhin ko pa rin siya. Kung pera lang ang habol ko sa kanya, hindi ako magpupumilit na magtrabaho para sa sarili kong pera. Kung tutuusin ay gusto ni Davis na umalis na ako sa hotel niyo. Pero ayaw ko. Inuudyo ko siya na wag ilayo ng tuluyan ng loob sa inyo. Kasi alam ko ang pakiramdam na walang magulang. Palagi ko siyang tinatanong kung okay na ba kayong mag-ina. Kasi ayaw ko maging dahilan ako ng paglalabuan niyo. Umalon ang dibdib ng ginang at lumuklok ito sa couch. I'm not judging you as a woman, Alona. Since you work for my company, I noticed your kindness to our guests and your fellow employees. I have nothing to worry about your personality. Kasi may tiwala ako sa anak ko. Ang concern ko lang ay kung totoong pagmamahal mo kay Davis. I chose Glyza for Davis because I have known her since she was a kid. Pero aware ako na ayaw talaga ni Davis kay Glyza. I can't please him. But before I support his decision, I want to ensure his decision is worth it at hindi siya maaabuso. Malamang ay hindi mo pa lubos na kilala ang anak ko, Alona. Inaamin ko po yan, ma'am. Ginagawa ko naman po lahat para makapag-adjust at mas makilala si Davis. Then, I'll give you an idea about my son. Davis is the most loving man I know. He's sweet, independent, but has a delicate heart. Madali siyang masaktan. May pagkasiloso rin. Once nagustuhan niya ang isang bagay, hindi na niya ito pakakawalan pa at handa siyang isuko lahat makuha lang to. 2 years ago may kamag-anak kami sa Palawan na nagsabi sa akin na may binabalik-balikang babae si Davis. Maybe it's you, Alona. Naisip ko kaagad na wala na akong magagawa para ipilit ang kasal ni Davis kay Glyza. At dumating na nga ang kinatatakutan ko. Nagpakasal siya na hindi man lang ako inabisuhan. Ibig sabihin lang yun ay mahal ka talaga niya at ayaw niyang makialam ako. Nilamon naman siya ng guilt dahil nagawang suwayin ni Davis ang ina nito dahil sa kanya. Humihingi po ako ng pasensya dahil sa agresibong desisyon ni Davis. Pero wag po kayong mag-alala. Hihimukin ko siyang magbalik loob sa inyo. Tumayo na ang ginang at lumapit sa kanya. Kung ikaw rin ang magiging dahilan para maging close kami ulit ng anak ko, susuportahan ko ang relasyon niyo. Pero once nasaktan ng anak ko emotionally, I swear, I will not allow any woman to get close to him again. Seryosong wika nito. Hindi siya kumibo hanggang sa lumabas ng bahay ang ginang. Dumating na rin ang kanyang asawa. Eksaherado pa itong sumugod sa kanya. Are you okay, honey? Balis ang tanong nito. Okay lang ako. Kausapin mo ang mami mo. Kanina pa ba siya rito? Kararating lang din niya. Nag-usap lang kami. Did she say something offensive? Wala naman.
Ngumiti na siya para lang wag mag-alala ang kanyang asawa. Okay, I'll talk to Mom. Lumabas din ito at sinundan ng ina na tumambay sa hardin. Pumasok na lamang siya ng kusina at nagluto ng merienda ng kanyang biyenan. Kung kailan maghahatid na ng merienda si Alona ay saka naman umalis si Amanda. Sayang, sinarapan ko pa naman ang luto ko sa baked macaroni. Minadali ko to pero maayos naman ang luto. Nakasimangot niyang sabi hawak ang plato ng baked macaroni. Inakbayan siya ni Davis at tinikman nito ang niluto niya. Ang sarap nito, honey. Uubusin ko to. Anito, inagaw na ang plato at pinapak ang pagkain. Marami pa rin sa kusina kung gusto mo pa. Later, you should eat too, honey. Share na lang tayo. Umupo sila sa bench kaharap ng round table. Iisa lamang ang tinidor kaya sinubuan siya ni Davis. Ano pala na pag-usapan niyo ng mami mo, honey? O sisa niya? We talked about you. Inusig ka pala niya tungkol sa pagpapakasal mo sa akin. Anito? Oo, akala kasi niya nagpakasal ako sa'yo dahil sa pera. Anong sinabi mo? Sabi ko hindi yun dahil sa pera. Totoo? Tumikwas ang isang kilay nito. Oo naman. Kahit wala kang pera, magpapakasal pa rin ako sa'yo kasi may tiwala sa'yo ang parents ko. Ramdam ko rin na mabuti ang intensyon mo. Hindi ko ba na-love at first sight sa akin noon sa nasunog na hotel? Natawa si Alona. Paano ako malalove at first sight nasa bingi tayo ng kamatayan? Pero kung sakaling hindi ako nabulag, baka nga ma-love at first sight ako sa'yo. Kilig na kilig nga ako nung hinalikan mo ako pagkatapos ng seremonya ng kasal natin. Lumapad ang ngiti ni Davis at muli siyang sinubuan ng macaroni. Ako kasi, ramdam ko kaagad ng love nung nakita ka ulit. Sinabi ko sa sarili ko na ikaw na ang gusto kong pakasalan. Hindi ako makatulog ng kakaisip sa'yo. Kaya binalikan kita sa ospital at kinausap ang parents mo. Wala na akong pakialam kung ano ang nag-udyok sa kanila na pumayag sa kasal. I'm just happy to get the woman I want instantly. Napangiti naman siya kasabay ng pagsikto ng kanyang puso. Kinuha niya ang tinidor at si Davis naman ang sinubuan niya ng pagkain. Sinabi ko pala kay Mommy na pakakasalan ulit kita sa simbahan. Maya-maya ay sabi ni Davis. Ano naman ang reaksyon niya? Kabadong tanong niya. She didn't protest, pero alam kong dismayado siya. Wala rin naman siyang magagawa kahit ayaw niya eh. Magpapagawa ako ng official wedding invitation natin. At sinabi ko kay Mommy na sa hotel niya ang venue ng party. Ano? Baka magrebelde lalo niyan si Glyza. Kahit maglupasay pa siya, hindi niya mapipigil ang kasal natin. Marami na rin ang nakakaalam na kasal na ako. No one can stop me. Kinakabahan ako, Dave. Ginagap nito ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa at banayad na pinisil. Trust me, Alona. You won't regret accepting me into your life. Masuyong wika nito. Nakangiting tinitigan niya to. May tiwala ako sa'yo, Dave. Napakaswerte ko kasi kahit matagal tayong nagkalayo, hindi mo nakalimutang pinakasalan mo ko. Sorry kasi minsan ako nagtampo sa'yo. Natrauma rin ako sa nangyari sa parents ko. Anya. I can't blame you, honey. Ang paghihiwalay natin ay isang pagsubok upang malaman kung talagang tayo ang para sa isa't isa. And now, we have finally made it. We met again for a reason. It's a sign that we're really meant for each other. Lumapad pa ang kanyang ngiti at may kasamang kilig. Naniniwala ako sa destiny, honey. Salamat sa pagmamahal. Lumapit pa siya rito at inunahan ito ng halik sa mga labi. Maagap naman itong tumugon kaya lalong lumalim ang kanilang halikan. Pinigil lang sila ng tawag sa kanyang cellphone. Dinukot niya yon mula sa bulsa ng kanyang pajama. Tumatawag si Tita Carol. Anya nang matingnan ng cellphone. Answer her. Kukuha lang ako ng tubig na iinumin. Ani Davis. Tumayo na ito at lumisan. Sinagot naman niya ang tawag ng kanyang tiya. Hello, Tita? Hello, Alona. Nasaan ka? Bakit sabi ng kapitbahay ay walang tao sa bahay ng ilang araw na? Nagpadala kasi ako ng cocoa powder na order ni Maring Susan at sinabay ko sa padala ang 3 kilong red rice para sa'yo. Ani Carol buhat sa kabilang linya. Ginupo na siya ng kaba. Ano kasi, Tita? Narito ako sa bahay ni Dave. Balis ang turan niya. Ano? Sinong Dave? Nagtaas na ng tinig ang kanyang tiya. Si Dave, yung asawa ko po. Nakita kami sa ospital at anak siya ng boss ko sa hotel. Ilang sandaling tumahimik ang pandig ng ginang. Seryoso ka ba, Alona?
Baka naman ibang Dave yan. Nito pagkuwan. Sigurado po ako, Davis Villarama ang totoong pangalan niya at hawak niya lahat ng papeles na magpapatunay na kinasal kami. Pero hindi ako pabor na tinanggap mo siya, Alona. Ho? Bakit po? Nagsasalita pa ang kanyang tiya ng maputulang linya. Na-drain na pala ang battery ng kanyang cellphone. Bumalik naman si Davis dala ang 2 baso ng tubig. What's wrong, honey? Tanong nito nang mapansing balisa siya. Naputol ang usapan namin ni tita. Mag-charge muna ako ng cellphone. Anya. Nagmamadaling pumasok siya ng bahay at dumiretso sa kwarto. Nang ma-charge ang cellphone ay sinubukan niyang tawagan ng kanyang tiya pero busy na ang linya nito. Ano kayang ibig sabihin ni tita? Anya. Nang hindi pa rin matawagan ng kanyang tiya ay binalikan niya si Davis. Busy naman ito at may kausap sa cellphone. Okay, I'll go there tonight. May on-call pilot naman ako rito. Sabi nito sa kausap. Anong problema, honey? Tanong niya matapos sa kausap nito si Davis. Kailangan ako sa Cebu bukas ng umaga. May dumating kasing businessman mula sa US at nag-offer ng partnership sa airline company ko. Aalis ka mamaya? Oo. Gusto mo bang sumama? Private jet naman ang gagamitin natin at may kasama tayong pilot. May pasok ako bukas ng umaga sa school eh. Pero sabi mo magsasanay lang kayo ng sayo para sa foundation day. Baka pwedeng absent ka muna. Naglaho rin ang kanyang agam-agam at nasabik sa ideya ni Davis. Gusto rin niyang makapunta ng Cebu. Sige, mag-chat na lang ako sa kaklase ko. Uuwi rin naman tayo kaagad, di ba? Anya paggawan. Uuwi tayo bukas ng gabi. May time pa tayong mamasyal sa ibang lugar. Talaga? Lalo lamang siyang nasabik. Yes, para naman ma-relax ang isip mo at hindi puro aral at trabaho lang. Sige, mag-iimpake na ako ng gamit natin. Aba, kumain muna tayo, honey. Umupo naman si Alona sa tabi nito at itinuloy ang pagkain. Dahil sa excitement niya ay napaaga ang flight nila ni Davis papuntang Cebu. May private airport ang kanyang asawa sa Cavite at naroon ang 3 unit nito ng jet. Pwede ba tayong bumisita sa Palawan, honey? Tanong niya habang nakaupo sila sa couch sa mini lobby ng jet. Oo naman, talagang dadaan tayo ng Palawan at bibisitahin ko ang hotel natin. Nito? Namiss ko rin ang bahay namin. Sino na pala nakatira sa bahay niyo? Yung pinsan ni Papa. Naisip ko lang lumipat sa Makati kasi sayang ang bahay at mas maraming job opportunities habang nag-aaral ako. Pero baka hindi tayo makabisita sa bahay niyo. Magagahol na tayo sa oras at medyo malayo yun sa resort ko. Walang malapit na paliparan dun. Kahit saglit lang sana, matagal na rin nung huli bumisita ako sa puntod ni Papa at Mama. Okay, sige. Malalaman natin bukas kung may time pa. Thank you, honey. Ginawa rin niya ng mabilis na halik sa pisngi ang mister. Hindi na nakaidlip si Alona dahil palanding na sila sa private airport ni Davy sa Cebu. Naroon ang main office ng kumpanya nito. May naghihintay na kotse sa kanila. May driver at bodyguards pa. Bakit sa Maynila wala kang bodyguard, honey? Tanong niya sa asawa nang lula na sila sa backseat ng kotse. Wala naman ako malaking kumpanya sa Maynila. Branch lang ng airline company ang naroon at may naka-assign na officers. Mas kilala ako rito sa Cebu. Sabi nito. Bakit hindi na lang tayo rito sa Cebu magpakasal? Pwede rin, pero next time na lang. Ang plano ko kasi ngayon ay malaman ng relatives ni Mommy na totoong may asawa na ako at hindi sa ina-expect nilang babae. Side lang naman ni Mommy ang pabor kay Glyza. Okay rin para matigil na si Glyza. Pero ano yung next time? May bala ka atang pakasalan ako sa 3 pagkakataon? Amused niyang sabi. Inakbayan naman siya nito at pinasandal sa matipuno nitong dibdib. Kahit yearly tayong ikasal, honey, walang problema. Bala ko nga magpakasal tayo sa US next year sa lugar ni Daddy. Sabi nito. Natawa siya. Teka, US citizen ba ang dad mo? Oo, at half American din ang lolo niya sa father's side. Doon pinanganak sa New York si Daddy. High school na siya nung tumira sila rito sa Maynila ng nanay niya. Pero doon nagsimula ang private airline company ni Lolo na naipasa sa akin. Ibinenta ko ang stock ng US branch ng kumpanya sa pinsa ni Daddy. Kaya iba na ang management doon. May profit share pa rin ako nakukuha dahil nag-invest ako. May bahay ka ba sa US? Meron. Yung naman akong rest house mula kay Lolo. Maganda pala, may mauuwian tayo ron. Yeah, you're right. Nasorpresa si Alona dahil may hotel din pala sa Cebu si Davis at doon sila naghapunan. Malapit lang din doon ang bahay nito.
Kinabukasan, pagkatapos ng meeting ni Davis ay tumuloy na sila sa Palawan. Baka pwede na nating mabisita ang puntod ni Mama at Papa, honey. Sabi niya nang makarating sila sa resort ni Davis. After lunch na lang. Pero hindi tayo pwedeng magtagal kasi may international flight ng piloto natin. Kailangan niya makabalik ng Maynila. Nito. Sige, nagchat din ng tita ko at pinadadaan niya ako sa bahay namin. Pwede ba tayong pumunta ron, Davis? Sure, I want to talk to your aunt too. Pagdating sa dining room ay kaagad silang pinagsilbihan ng staff. Hindi mapakali si Alona matapos mabasa ang chat ng kanyang tiya. Nagagalit pa rin to dahil sa pagsama niya kay Davis. Dave, may nangyari ba noon na ikinagalit ni tita sa'yo? Hindi na timping tanong niya sa asawa nang kumakain na sila. Maybe she just misunderstood my purpose on marrying you. Nito sa malamig na tinig. Sabi kasi niya noon ay wag na akong umasa na babalik ka kasi parang fake naman ang kasal natin. Naisip ko na baka nga tama siya. Kakausapin ko ang tita mo para magkaintindihan kami. Please don't stress yourself about her, honey. Tumango lamang siya. Pagkatapos ng tanghalian ay dumiretso sila sa Memorial Park, lula ng company van. Wala kasing kotse roon si Davis. Nag-alay lang sila ng panalangin sa yumao niyang mga magulang. Naghihintay na si tita sa bahay, Dave. Sabi niya sa asawa, katatapos lang niyang magdasal. Sige, pupunta tayo ron. Inalalayan pa siya nito sa paglalakad dahil may ilang bahagi ng lupa na maputik. Katatapos lang kasi ng ulan. Hindi pa rin maalis-alis ang kaba sa puso ni Alona at lalo itong nagatungan nang makaharap nila ang kanyang tiya. Nakaabang na ito sa harap ng kanilang bahay. Kamusta po, tita? Nakangiti niyang tanong. Nagmano siya sa ginang na hindi maipinta ang muka. Talagang isinama mo rito ang lalaking yan. May hinampong wika ng ginang. Lumapit pa rin dito si Davis at nagmano. Magandang araw po. Magalang nitong bati. Iniwaksi ng ginang ang kamay ng kanyang asawa at ikinadismaya yon ni Alona. Tita, wag naman kayong ganyan sa asawa ko. Asawa? Sigurado ka ba, Alona? Ano po bang problema? Maayos naman kaming ikinasal noon ni Davis. Depensa niya. Maayos nga. Pero sigurado ka bang hindi ka lang ginagamit ng lalaking yan? Naguguluhang tumitig siya sa kanyang asawa. Bumakas din ang pagkabalisa sa mukha ni Davis. Ano ba talaga ang totoo, Davis? Anya. Wala po akong masamang intensyon kung bakit ko pinakasalan si Alona. Depensa naman ni Davis. Wala? Nakausap ko ang pinsan mo na may-ari ng ospital. Inusig ko siya kung bakit biglaan ang kasal noon. Hindi pa naman kayo magkakilala ng lubusan na pamangkin ko. Sabi niya hindi siya sigurado kung legal ang kasal. At ang alam niya ay may tinatakasan kang arranged marriage sa ibang babae. Siguro para makaiwas ay inapura mong pakasalan si Alona. Nung nakaraang linggo, may nagpuntang lalaki rito sa bahay. At inalam kung talagang ikinasal kayo ni Alona. Fiancé mo raw ang nag-utos sa kanya. It makes sense kung bakit hindi ka nagparamdam noong namatay ang parents ni Alona. Kasi guilty ka. Palatak ng ginang. Ginupo na ng hindi mawaring emosyon si Alona at hindi malaman kung sino ang papanigan. Okay, inaamin ko po na bala ko talagang mag-hire ng babae for fake marriage noon. Pero ang kasal namin ni Alona ay totoo. Alam yun ng parents ni Alona. Ani Davis. Pero bakit hindi ka na nagparamdam matapos mamatay ang parents ni Alona? Ang tagal mong nawala tapos babalik ka na parang walang nangyari? Nairita na si Alona sa argumento ng dalawa. Tama na! Sigaw niya. Biglang tumahimik kaya nakapag-isip siya ng maayos. Hinarap niya ang kanyang tiya. Na-appreciate ko po ang concern niyo, tita. Pero ang nangyari noon ay parte na ng nakaraan. Mas nakilala ko na si Dave at ako ang magsasabing hindi niya ako niloko o ginamit. Anya. Nanlisik ang mga mata ng ginang. Hindi lang naman dahil sa kasal niyo ang kinagagalit ko, Alona. Panahon na para malaman mo na namatay ang parents mo dahil kay Davis. Gigil nitong bunyag. Nagimbal siya at gilalas na napatitig kay Davis. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng parents ko, Dave? Nanginginig niyang usig sa asawa. Napabuntong hininga to. Your parents' death was an accident, Alona. Anito. Anong aksidente? Huwag kang sinungaling, Dave. Asik ni Carol. Nanginginig nito sa galit. Nataranta na si Alona. Tita, huminahon po kayo. Hinarap naman siya nito. Makinig ka, Alona. Tumawag sa akin ng papa mo bago ang flight nila papuntang Maynila noon.
Sinabi niya na wala siyang tiwala sa pilotong na-assign ni Dave para ipagmaneho sila. Baguhan ng piloto at may problema umano sa makina ng eroplano. Narinig daw kasi ng papa mo ang usapan ng staff at ni Dave. Inatake na rin daw ng nervyos ang mama mo at nag-aalala sa'yo kasi ooperahan ka na nga sa mata. Sinabi ko, wag na muna silang tumuloy at ako nang bahala sa'yo. Masama na ang kutob ko noon pero tumuloy pa rin sila. Lumuluhang kwento ng ginang. Natitigilang hinarap niya ang asawa. Totoo ba yun, Dave? Aeroplano mong ginamit ni na papa? Gumaralgal ang tinig na usig niya rito. Magsasalita pa lang si Davis ay sinugod na ito ni Carol. Umamin ka na, Dave. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang hipag at kapatid ko. Bulyaw nito habang pinagsusuntok sa dibdib ang lalaki. Natulala na lang si Alona dahil sa labis na emosyon. Nang mapansing hirap na huminga ang kanyang tiya ay nataranta na siya. Dalhin natin siya sa ospital, Dave. Wika niya habang yakap ang ginang. Nawala na ito ng malay. Tinawag naman ni Davis ang driver at binuhat nito ang ginang papasok ng sasakyan. Kaagad din silang umalis. Pagdating sa malapit na ospital ay ipinasok nila sa emergency room ang ginang. Nangihinang lumuklok sa bench si Alona. Tinabihan din siya ni Davis. Ipaliwanag mo sa akin na totoong nangyari, Dave. Mahinahong sabi niya sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. Your aunt is right. Your parents' death is my fault. Pag-amin nito, pinukol niya ito ng naghihimagsik na titig. Hindi sinabi sa akin ni tita noon na eroplano mo ang ginamit ng parents ko. Nagbayad lang daw ng malaking halaga ang kumpanya ng eroplano. Ilang buwan ako nasa trauma kaya umiwas magkwento si tita at sabi niya kalimutan na kita kasi hindi ka na nagparamdam. Hindi alam ng tita mo na kasama ako sa flight. Kasama ka sa flight? Nagigimbal niyang saad. Oo, at ang aksidenteng yun ang dahilan kung bakit ako naratay ng matagal sa ospital sa Maynila, kaya hindi ako nagpakita sa'yo. Before we take off, I asked your parents if they want to proceed. Kasi sinabi ko na hindi pa nakondisyon ng maayos ang makina ng eroplano. Pero nagpumilit ang mama mo kasi gusto niyang makaabot sa operasyon mo. Wala rin kaming available na piloto, kaya nag-alangan akong tumuloy. Masama kasi ang pakiramdam ko nun kasi dinapuan ako ng flu. Pero dahil mapilit ang mama mo, tumuloy kami. Ako na ang piloto at pinasama lang ang baguhang piloto at isang flight attendant. Pinarecheck ko naman ang makina ng eroplano at sinubukan paliparin. Wala namang problema. Pero ano nangyari? Bakit nag-crash ang eroplano? Bahagyang napayoko si Davis. Nung mataas na alipan ng eroplano, bigla akong inatake ng matinding pagkahilo. Tiniis ko nararamdaman ko para makapag-landing kami ng maayos. Nang hindi ko na kayang nararamdaman ko, tinuruan ko ang kasamang piloto sa dapat niyang gawin. Kaso nagpanik na rin siya lalo nang sumadsad sa mabotong bundok ang eroplano at nagkaproblema sa makina. Nangindig na rin ako dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Hindi pa tumalabang na inom kong gamot. Inutusan ko ang flight attendant na alalayan ng parents mo at samahan sa pagtalon. Pero huli na. The plane suddenly crashed near the ocean. Yun na ang huling naaalala ko. And I just figured out I was the only survivor. Lately lang sinabi ng pinsan ko ang ibang nangyari. At sinagot ng kumpanya ko ang gasto sa libing ng mga nasawi. May financial support ding natanggap ang relatives. Emosyonal nitong kwento. Napahagulgol na si Alona habang ini-imagine ang sinapit ng kanyang mga magulang. Biglang naglaho ang kanyang galit at napayakap sa asawa. I'm sorry, Alona. Natakot ako magkwento dahil baka kamuhian mo ko. Ang totoo, nung pumunta ako sa bahay niyo sa Palawan, ang tita mo lang ang nakaharap ko. Galit na galit siya sa akin at iginigiit na kasalanan ko nga ang pagkamatay ng parents mo. Hindi na ako nakapagpaliwanag ng maayos dahil inatake na siya ng matinding emosyon. Itinaboy niya ako. Lumuluhang sabi nito. Naintindihan ko na. Wala kang kasalanan, Dave. Aksidente yon. Makalipas ang halos 3 oras ay nagkamalay rin si Carol. Pinalipat nila to sa ward. Kalmado na ito kaya maayos na kinausap ni Davis. Kasama ka pala sa eroplano noon, Dave? Mahinahong saad na ng ginang. Opo, kahit masama pakiramdam ko itinuloy ko ang flight. Wala rin kasing available na commercial flight sa araw na yun kahit sa ibang airline companies. Pinilit ako ng mama ni Alona na gamitin ang private plane ko. Napaluhan na ang ginang. Akala ko naman ay tinakasan mo kasalanan mo kasi ang tagal mong nawala. Hindi naman sinabi ng pinsan mo na kasama ka pala sa aksidente. Late na rin po kasi nalaman ng pinsan ko na kasama ako kasi aware siya na may sakit ako.
Sa Manila kasi ako dinala ng rescuer ayon sa utos ni Mommy. Nasa ospital po si Dave pagkatapos ng aksidente, tita. Hindi naman nabalita ang tungkol sa kanya. Sinabi lang ng reporter na kasamang namatay ang piloto at flight attendant ni na Papa. Sabad naman ni Alona. Sorry, nadala na ako ng galit. Kaya nung pumunta ka sa bahay, itinaboy kita at tuluyang inilayo sa'yo si Alona. Sinabi ko na lang sa kanya na malabo ka nang bumalik. Ani Carol. Naintindihan ko po kayo, tita. Nasaktan din ako nung sabihin niyo na huwag ko nang lapitan si Alona. Nagpa siya akong puntahan si Alona sa Makati kaso na disgrasya naman ako. I'm sorry po talaga. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Lumuluha rin sabi ni Davis. Nag-iyakan na silang tatlo. Kinabukasan na nakalabas ng ospital ang tiyahin ni Alona. Inabot sila na 3 araw sa Palawan bago bumalik sa Maynila. Si Davis na ang piloto dahil walang ibang available. Isang linggo ang lumipas ay natuloy rin ang kasal nila sa simbahan at pumayag din ang biyenan ni Alona. Invited din lahat ng kaibigan at kaklase niya. Hindi ko na ata nakikita si Glyza, honey. Ani Alona habang kasayaw ang asawa sa dance floor ng ballroom hall ng hotel. Sa hotel ng kanyang biyenan ang venue ng party. She resigned. Lahat din ng kamag-anak niya na nagtatrabaho rito ay umalis na. Napangiti siya. So, pwede ko na palang ipagsigawan sa mundo na ako si Mrs. Villarama? Oo naman. I will marry you every year in different countries para aware ang buong mundo na asawa kita. Natawa siya. Baka mamulubi ka niyan. Mas okay kung every 10 years na lang tayo ikasal. Humagkikik si Davis. Your choice, honey. Pero pakakasalan pa rin kita sa US next year. Sige na nga. Thank you, honey. I love you. Ikinawit ni Alona ang mga kamay sa batok ng asawa at inunahan ito ng halik sa mga labi. I love you always, honey. Tugon naman ito sa pagitan ng halik. Tinupad nga ni Davis ang pangakong kasal nila sa US. Matyaga itong naghintay na makatapos si Alona ng pag-aaral bago sila nagkaanak. At pagdating ng panganay nilang babae ay naging full-time mother siya at tumutulong din sa kanilang negosyo. Mula sa pagkabulag, natutong magtiwala si Alona. Mula sa galit, natutong magpatawad. Ang sakit ng kahapon ay pinalitan ng pag-ibig at ang dating mapait na alaala ay naging simula ng isang masayang buhay na magkasama. Pag-ibig pa rin ang huling sagot at sa puso ng isang babaeng minsang iniwan sa dilim, muling sumiklab ang liwanag. Sa piling ng lalaking ipinaglaban siya kahit pa ang buong mundo ay humadlang sa kanila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.